Magandang buhay sa lahat. Sa umagang ito, tatalakayin na naman natin ang ating panibagong paksa, ang pagsulat ng script. Sa aming grupo, bawat isa sa amin ay ng iba't ibang tapiko. Ang naatasan ang iulat ko sa umagang ito ay ang tungkol sa elemento ng script. Alam natin na ang script ay may 4 na elemento. Tunghayan natin ito. May 4 tayong elemento ng script. Isa na rito ay ang pamagat, ang konsepto, ang panaklong, at ang dialogo. Isa sa mga elemento ng script ay ang pamagat, na kung saan napakahalaga ito. Ang pamagat, isa itong pinakamahalagang bahagi ng mga sulatin sa panitikan. Yun ang pamagat. Pangalawa ay ang konsepto. Ang konsepto ay mahalaga sa pagbuo ng script sapagkat ito yung kung bagay, yung konsepto, ito yung sariling pananaw sa isang bagay, sariling kaisipan batay sa paksa, na ninais bigyan ng kahulugan. Yun ang konsepto. At ang pangatlo ay ang panaklong. Ang panaklong, isa itong bantas na karaniwang ginagamit na sa magkatugmang pares na pinagkaloob ng teksto. Napakahalaga ang panaklong sa paggawa ng script sapagkat dito natin may apply yung mga bantas na dapat nating gamitin sa pagsulat ng script. Pang-apat ay ang dialogo. Dito sa dialogo, nakakapaloob ang isang uri ng komunikasyon na tinatawag o binibigkas ng mga karakter. So, sa dialogo ang sa paggawa ng script sapagkat dito natin malalaman kung ano yung sasabihin, ano yung role o ano yung gustong sasabihin ng isang aktor. Yun ang dialogo. Kung may elemento ng script, may uri din ng script. May 4 na uri ng script. Script sa pelikula, script sa dula, script para sa roleplay, at script para sa broadcasting. Yun ang 4 na uri ng script. Yun lamang ang iulat ko sa umagang ito at maraming salamat. Magandang buhay po sa ating lahat. Ako nga po pala si Michael Jane C. Amba, ang isa sa mga mag-uulat sa araw na ito. Ang ating topiko po sa araw na ito ay patungkol sa layunin sa pagsulat ng script. Ngunit bago po tayo dadako sa pagsulat ng script, ay tatanungin ko muna po kayo kung ano nga ba ang isang dula. May idea po ba kayo? Okay, sa isang dula ay tinatawag na dula ang anyong pampanitikan na naglalarawan ng buhay o nilikha sa pamamagitan ng kilos at pagsasalita at sinusulat para itanghal sa entablado o teatro, radyo, telebisyon at pelikula. ngayon ay alam nyo na kung ano ang isang dula. Ang isang dula ay naglalaman ng tauhan at script at iba pa. Ngayon, ano nga po pala ang isang script? Ang isang script ay ang nakasulat na gabay ng aktor, director at iba pang nagsasagawa ng dula. Ang script ang masasabing pinakakaluluwa ng isang dula. Ngayon ay babahagi ko sa inyo ang 3 teknik sa pagsulat ng script. Una, dapat na marunong ang isang manunulat na tumimpla ng kanyang mga sinusulat. Nakabaling ito sa tono at himig na hangad ipahiwatig sa katha. Ibig lamang sabihin nito na ang manunulat ay marunong sa kanyang gagawing istorya. Dito makikita kung anong damdamin ang nangibabaw sa isang gagawing dula. Dalawa, magsimula sa pagsulat ng mga dialogo, kailangan masalang mabuti kung ano ang mga gagamiting salita sa dialogo. Sa pagsulat ng script, nangangailangan na alam mo kung saan patutungo ang usapan. Piliin ang salita na gagamitin depende sa manonood o paksa. Maraming uri ng pagtanghal sa entablado at kung halimbawa na may mga batang manonood, ang mga salitang gagamitin ay naaangkop at hindi gumagamit ng malalaswang salita. At doon po nagtatapos ang aking ulat sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, tatalakayin ko ang rubrics para sa pagsulat ng script sa dula-dulaan. Rubrics para sa pagsulat ng script sa dula-dulaan. Narito ang mga kriteria, katangi-tangi, kapuri-puri, katanggap-tanggap, kailangan pang pagbutihin. So, may mga puntos itong ibibigay. Una, sa kriteria ang nilalaman. Sa nilalaman, sa katangi-tangi,
naisusulat at naiisa ang kaalaman sa pagsulat ng script sa dula-dulaan. So, sa kapuri-puri naman may 15 puntos na ilalahad ngunit hindi naiisa ang kaalaman sa pagsulat ng script sa dula-dulaan. Sa katanggap-tanggap naman may 10 puntos. Ito ay kulang ang idea sa pagsulat ng script sa dula-dulaan. Then, ang 5 puntos naman ang kailangan pang pagbutihin. Nailihis ang pagpapaliwanag sa pagsulat ng script sa dula-dulaan. Sa talasalitaan naman, sa katangi-tangi na ipapalawak ang mga katalasaritaang ginagamit at nailalahad ng maayos. Sa kapuri-puri naman na ipalawak ngunit hindi nailalahad ng maayos. Sa katanggap-tanggap naman na ipapalawak ngunit hindi nailalahad ng maayos. Sa kailangan pang pagbutihan ng 5 puntos, hindi na ipapalawak ang mga talasalitaan at nailihis ang paglalahad. Ang simbolo, dapat wasto ang simbolong ginagamit. Sa kapuri-puri, kailangan di gaanong wasto ang simbolo na ginagamit. Sa katanggap-tanggap, may kakulangan sa paggamit ng simbolo. Then sa kailangan pang pagbutihin, iwasto ang simbolo ng paggamit. So, nariyan ang mga kriteriya sa pagbibigay ng puntos sa dula-dulaan. Hanggang lang na po at maraming salamat. Magandang hapon ulit sa ating lahat. Ngayon, tatalakayin naman natin ang tungkol sa format sa pagsulat ng script. So, sa format ng pagsulat ng script ay mayroong 6. So, una, isulat sa malaking titik ang musika, epektong pantunog at mga emosyonal na reaksyon ng mga tauhan. Pangalawa, guhitan ng SFX o MSC. Pangatlo, hindi lamang kailangang ipakita ang paggamit ng musika at epektong pantunog kung hindi kailangan ding ipakita kung paano gamitin ang mga ito. Ang pang-apat na format ay lagyan ng numero ang bawat linya. Ilagay ang numero sa ikaliwang bahagi bago ang unang salita ng linya. Ang panglima, maglagay ng tutuldok o colon. Pagkatapos isulat ang pangalan ng tauhan, magsasalita o pagkatapos isulat ang SFX o MSC. Ang panghuling format sa pagsulat ng script ay sa panibagong pahina ng script, umpisahan ang paglalagay ng numero sa bilang 1. Narito ito ang halimbawa. Okay. Yan lang po. Maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat. Ang topiko na naka-assign sa aming grupo ay tungkol sa pagsulat ng script. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng script. Una, para kanino ka nagsusulat? So, para kanino ka nagsusulat? Kapag ikaw nagsusulat ng script, dapat iyong isaalang-alang kung para kanino. Pangalawa, bakit ka nagsusulat ng dula? So, ano ba ang iyong dahilan kung bakit ka nagsusulat ng isang dula or ng isang script? Dapat alam mo yon. So, pangatlo, ano ang objektibo ng iyong dula? So, dapat, kapag ikaw ay nagsulat ng isang script o dula, dapat meron kang objective o objektibo. Dapat meron kang sinusunod o dapat may patutunguhan ang iyong sinusulat. So, pang-apat, magsulat ng kwento na ikaw lang ang makapagsabi. So, dapat ang iyong sinusulat na script o dula ay unique. Yun bang hindi pa naisulat ng iba o hindi gaya-gaya sa iba. So, dapat merong kang sariling ideya o imahinasyon na iyong masusulat at dapat ito ang iyong isaalang-alang para maging maganda ang kalalabasan ng iyong script. So, panglima, memorya at kakayahan ng aktor. So, sa pagsulat ng script is dapat isaalang-alang mo rin yung kakayahan at memorya ng aktor na gaganap dito. So, hindi lang basta sulat nila ng sulat, hindi mo isaalang-alang ang kung sino ba ang gaganap ng script na yung isusulat. So, dapat na marunong ang isang manunulat na tumimpla ng kanyang mga sinusulat.
So dapat, kapag ikaw ay isang manunulat, dapat alam mo kung saan kiliti mo hulihin ang iyong mga manunood. So, kung ano ba ang sa tingin mo ay mas magandang kalalabasan ng iyong isusulat. So, pangalawa, kailangang masalang-alang ng mabuti kung ano ang mga gagamiting salita sa dialogo. So, dapat ay masaalang-alang mo rin at masalang mo ang iyong mga salita na gagamitin dahil kung ang manonood ay mga millennials, dapat hindi ka gumamit ng mga pangmatatandang salita. Dapat ay millennials talaga ang mga salitang iyong gagamitin para magandahan ang mga manonood nito. So, pangatlo, dapat napiliin ang salita na gagamitin depende sa manonood o paksa. So, yun na nga ang sinabi ko, dapat na masalang ang mga salita na gagamitin at dapat ay sakto ito sa timpla ng mga manonood. So, pinakamahalaga ang nilalaman. So, hindi talaga mawawala ang content kapag ikaw ay nagsusulat kasi ito ang punot dulo ng iyong sinusulat. Kumbaga, ito yung kung sa kahoy, ito yung ugat. So, ang content ng iyong sinusulat. Kasi ito yung nagdadagdag o nagbibigay kagandahan sa iyong isusulat. Panglima, isa lang alang ang disenyo at pagbabalangkas. So, dapat isa lang alang mo rin ang disenyo at pagbabalangkas ng iyong sinusulat. So, pang-anim, mga dibisyon o sinulong at wakas. So, dapat ay meron kang ano tawag doon? Balangkas sa iyong sinusulat. Dapat alam mo ito. At panguli, nararapat na pag-aralan ang mga katotohanan at epektibong bangay. So, dito na lumalabas yung mga kung saan gaganapin, yung mga karakter na gaganap, at yung point of view ng iyong sinusulat. So, yun lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, dadako naman tayo sa mga alintuntunin dapat sundin sa pagsulat ng script na panradyo. Una ay gumamit ng maliit na titik sa pagsulat ng radyo. Pangalawa ay dapat isulat sa malaking titik ang musika, epektong pagtunog, at ang emosyonal na reaksyon ng tauhan. Pangatlo ay dapat may dalawang espasyo pagkatapos ng bawat linya sa script kapag minakilya o kinomputer. Lagyan ng numero bawat linya. Pang-apat ay kapag emosyonal na reaksyon, dapat itong isulat sa malaking titik. Panglima ay dapat madaling intindihin ang mga terminong gagamitin sa indikasyon kung sino ang nagsasalita. Pang-anim ay maglagay din ng kolon pagkatapos isulat ang pangalan ng magsasalita. Yun lamang po. Salamat. Umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Manilim E. Clarion na siyang magtatalakay sa gabay sa pagsulat ng script para sa pelikula. May 5 gabay sa pagsulat ng script ayon kay DJ Puto. Sa ginanap ng Readlet o Philippine International Literary Festival noong Nobyember, nagkwento at nagbigay ng ilang patnubay ang mga kilalang personalidad sa panitikan at pelikula ukol sa kanilang mga likha. Narito ang gabay nila. Una, isa puso ang karanasan. Ayon kay Benvenido Lumbera, national artist para sa panitika, nakita sa nasabing nobela ang kahirapan na naranasan ng may akda. Ang hinalimbawa niya dito ay ang akda ni Edgardo M. Reyes na mga kukosa. Aniya, matindi ang epekto ng kanyang kahirapan sa buhay sa paraan ng kanyang pagsusulat. Pangalawa, ilarawan ng bawat detalye. Isa sa mga payo ni Abweg ay panatilihin ang pagiging natural sa pagsulat dahil kapag nasubrahan ito ay naging teknikal at hindi naman daling maintindihan. Pangatlo, maghanap ng literary barkada. Ayon kay Rolando Tolentino, Dean ng University of the Philippines College of Mass Communications, kung noong panahon ay nagtipo ng mga manunulat kasama ang
alak, sa panahon ngayon ay melty na ang hilig ng mga kabataan. Isa sa kagandahan ng pagkaroon ng literary barkada, ang nakasama at kausap ng manunulat at tungkol sa iba't ibang bagay ay ang malawak na paksang natatalakay sa magkakaibang pagkakataon. Pang-apat naman, igalang ang mga katrabaho. Hindi lang ikaw ang gumagawa ng pelikula. Batid ni Chris Martinez na unang sumabak sa pelikula noong 2004 sa obra niyang Bridal Shower. Ang huli naman, o ang panglima, hintayin ang pagkakataon. Isa sa sulito sa nagpatunay na hindi lahat ng pagkakataon ay pabor ang mundo sa iyo. Kung minsan ay kailangang ibinabaol ang mga nasulat kapag walang tumatanggap, ngunit hindi naman kailangang tumigil sa paglikha ng mga istorya na gusto mo. At iyon ang 5 gabay ng pagsulat ng script sa isang pelikula.